Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa katatapos lang na hearing sa Senado tungkol sa PDEA leaks. Isa sa napag-usapan doon yung testing ni candidate Bongbong Marcos Jr. noong 2021. Yung kini-question ni Maharlika na bakit 2 minutes and 54 seconds lang ang testing period, lumabas na yung resulta. Kaduda-duda, sabi ni Marlica. Ang napag-alaman ko sa aking experience, it will take mga 4 hours, 4 to 5 hours bago lumabas yung resulta. Okay, so pinaliwanag naman ng St. Luke's Hospital, dalawang representative na pwede yun. Kaya daw na mabilisan. Yun ang lumabas sa Senate hearing. Anyway, hindi na natin i-question yung statement ng St. Luke's. So, pwede. Di pwede. Pwede talaga. No more questions doon. Kaya lang, ang mga senador nagtanong, yun bang tinesting kay candidate BBM is para ba sa lahat ng substance? Or para sa cocaine lang, ganon? Kasi, maalala ko, si BP Sara, Mayor Sara, nung nagpa-drug test siya, sabi ni Marlica, all substance ang pinatest ni then Mayor Sara at lahat ng substance lumabas negative si BP Sara. So, sa Senate hearing, tinanong ng mga senador, nako, ito na. Ang sabi ng St. Luke's, ano lang daw, cocaine lang ang ipinatest ni Marcos Jr. So, doon nagtaka ang mga senador. Bakit ano lang? Bakit cocaine lang? Kaya believe din ako dito kay Senator Escudero. May sariling paninindigan ito, hindi siya tuta kanino man. Kung alin yung totoo, alin yung nakakabuti sa taong bayan, doon siya. Hindi siya hawak leeg kanino man. Saludo ako kay Senator Escudero. So, sabi ni Senator Escudero, nag-comment siya nga dapat ang drug test is for all substances. Sabi niya, not just cocaine, but also shabu, marijuana, which he said were poor man's drugs. I agree. Bakit? Isa lang. Okay, basahin ko pa yung statement ni Senator Escudero. Sabi niya, that reveals a loophole insofar as drug testing is concerned in law enforcement agencies. Sabi niya. So, ang move ngayon ni Senator Escudero is, he will ask the Dangerous Drugs Board to come up with guidelines related to this matter. Correct. So, sana hindi lang, ako, I believe, ilang beses na akong nagpa-drug test para sa aking kwan. Yung akin din, all substance yung testing ko sa sa pinaka-latest drug test ko last year para sa aking LTAP. 4 hours bago ko nakuha yung Kaya lang, bago ako nagpa-drug test, ipinakita ko muna yung may mga maintenance ako Pinakita ko. So, tinake note din nila. Kasi baka lalabas yung maintenance ko na yan lalo na yung may maintenance ako sa gout. So, tinake note nila. So, after 4 hours lumabas, negative ako, all substance. So, ang tanong, bakit si BP Sara, na kaya niya na nagpa-drug test noong 2021, all substance? Ganon din, na maalala ko bago lang si Attorney Vic Rodriguez, siguro last month lang. Sabi niya, civilian lang ako, sabi niya. Kaya lang to set the example, ito, nagpa-drug test na rin ako
At I think 3 substance yung kanya. Hindi ko na ano, basta 3 linya, 3 linya, puros negative. Ibig sabihin, 3 substance. Si PBBM, maalala ko na yung presentation ni Marlica, 1 linya lang. Yun pala, cocaine lang yun. Si BP Sara is mga 5 o 6 na linya. So, lahat na lang ng substance pinatest ni BP Sara. Bakit yung isa, 1 line lang. Anyway, nagtatanong lang naman. Okay, para matuldo ka ng issue. Kasi hindi titigil itong issue na ito pag hindi isang solusyon lang. Sana ang nasasangkot na opisyal sa gobyerno magpa-drug test na siya once and for all, kasi kung wala naman siyang itinatago, bakit siya takot? Bakit hindi siya humarap magpa-drug test para maka-move on na po tayo? Mahirap naman yung ganito. Distracting na ito. Kaya lang, hindi mo pwedeng ipagbawalang bahala yung question mark ba na may kakayahan pa ba ang Pangulo na mangulo kasi may issue tungkol sa drug use. Sinasabi ni Senator Bato, sabi niya, itinataya niya ang kanyang buhay, ang kanyang reputation, yung kanyang conclusion na authentic yung dokumento na pinag-uusapan ngayon, yung pre-operation report at saka authority to operate. Kahit sinasabi palagi ng PIDEA, yung May 13 hearing, sinabi na naman na it's not part of PIDEA records, fabricated lang. Yun palagi, hindi nagbabago ang stand ng PIDEA. Senator Bato naman, sabi niya na authentic itong dokumento na ito kasi yung mga cars, okay? Yung mga sakyanan na nabanggit doon, confirm. Pagmamayari ng PIDEA. Ano pa? Yung Unit 4C, yung sa Rizal Tower, Rockwell, kinonfirm ni Maricel Soriano na kanya yun. So, these are factors adding credence o kredibilidad sa issue at hand. So, anyway, bahala na ang taong bayan na mag-decide kung alin ang paniniwalaan. PIDEA ba na sinasabing AI, fabricated, o ito na si Senator Bato? I believe, naniniwala ako sa sinasabi ni Senator Bato. Kasi yun na lang, yung fastener, yung butas ng puncher. Nako, makarelate ako niyan dahil naging maestro ako bago ako nagsundalo. Ginagamit ko yan. Kahit nung estudyante, di ba? Mag-submit ka ng term paper. Wala pang mga yung anong tawag nun? Yung i-clip mo lang. Wala pang clip na ganun. Bubutasan mo talaga. So, lalabas talaga yung butas ng puncher at saka yung daanan ng fastener. Anyways, salamat sa mga hearing na ito at bahala na. And you will know the truth and the truth shall set you free. Mabuhay ka, Agent Morales, kahit pinagtulungan na naman nila doon na sirain ang kredibilidad at as usual, nandyan pa rin si Senator Jinggoy. Bahala na ang taong bayan kung anong kanila kay Senator Jinggoy. But you cannot put a good man down. Yun ang kasabihan. To me, Morales has lot of character and integrity. Saludong-saludo ako sa mamang ito. Tinanong sa akin ng isa kong kaibigan na worried na siya kay Morales. Baka arestuhin na siya, sir. Anong maitulong natin?
sabi ko, let's pray for him and give him financial support. So, salamat kay Maharlika na nagsimula na, nananawagan na sa kanyang mga followers. At ako, naghahanda pa lang makapagbigay ng kahit kaunting tulong kay Morales. Mabuhay ka, Agent Morales. Maraming nagmamahal sa iyo, maraming nagdarasal sa iyo. Ituloy mo lang ang laban na ito. Huwag kang patitinag dahil ang Diyos nasa panig mo. Ang taong bayan maraming naniniwala sa iyo.